Ako po si Christian. Palaging sumasagi sa isip ko yung karanasan ng pamilya namin noong 14 anyos ako. Nakatira kami sa isang baryo. Maganda yung lugar na yon at napakatahimik din ang naging pamumuhay namin. Pangkaraniwang komunidad na sagana sa mga pangangailangan, gaya ng mga bungang kahoy, mga gulay at iba pang pananim na kapaki-pakinabang para sa lahat. Malayo yung baryo namin sa pinakabayan, kaya ramdam talaga namin na parang may sarili kaming mundo. Tawagin na lang po natin ang baryo namin na San Martin. Ang tatay ko ang pinuno o yung tinatawag nilang Kapitan del Barrio. Bagamat may mga naririnig na rin akong kwento noon tungkol sa mga aswang na gumagala sa baryo, ay hindi naman ako natatakot. Kasi alam ko na kontrolado ng tatay ko ang sitwasyon. Wala pa kaming nabalitaan na nabiktima ng aswang sa loob ng baryo namin, kahit may ilan daw na nagtangka. Kaya ang mga taga-baryo ay panatag ang loob dahil alam nila na hindi hahayaan ng tatay ko na makapamerwisyo ang mga aswang sa amin. Sinigurado niya na merong magro-ronda gabi-gabi. Hanggang sa dumating ang isang malaking problema sa lugar namin. Bale, karamihan pala sa mga lupa roon ay walang titulo. Kumbaga inari na lang ng mga magbubukid sa baryo dahil doon na sila isinilang at lumaki. Wala namang umaangkin sa lupa at nagsasabi na sila ang may-ari. Kahit matagal nang inari at pinagyaman ng mga magbubukid doon ng lupa, ay lumalabas noon na wala pa rin pala silang karapatan. Bigla na lang kasing sumulpot ang anak daw ng tunay na nagmamay-ari at meron siyang pinanghahawakan na titulo. Pinapalayas niya ang mga magbubukid. Siyempre si Tatay Carding bilang kapitan at inaasahan ng mga taga-baryo, nakipag-usap siya sa may-ari ng lupa. Sinubukan niyang gawan ng paraan na patuloy na magamit ng mga magbubukid ang lupa nila. Kung hindi ay mawawalan sila ng kabuhayan at pati lupang kinatitirikan ng mga bahay nila ay mawawala rin. Tuso yung may-ari ng lupa. Pumayag siya sa gusto ni tatay. Hindi niya babawiin ang mga lupang pag-aari nila sa isang kondisyon, at yun ay siya na ang mamumuno sa baryo. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Don Simeon. Binigyan niya si tatay ng 1 linggo para pag-isipan ang alok niya. Kapag siya na raw ang pumalit bilang pinuno ay asahan daw na hihigitan niya ang pamumuno ni tatay sa baryo. Mas mapapabuti raw ang mga mamamayan doon. Sinabihan pa niya si tatay na huwag maging makasarili at isipin ang magiging kapakanan ng mas nakakarami ng mga nasasakupan niya. Alam ko ang tinakbo ng usapan na yon kasi ako yung kasama ni tatay nang makipag-usap siya kay Don Simeon. Lulugulugong umuwi si Tatay Carding. Si nanay naman ay nalungkot nang ibalita niya ang tungkol sa napag-usapan nila ni Don Simeon. Sabi ni tatay, ang inalok niya sana ay bayaran na lang ng mga magbubukid ang lupa paunti-unti, pero hindi nga pumayag yung may-ari at ang gusto ay siya na ang mamuno sa baryo. Sabi pa ni tatay, wala namang problema sa kanya kung hindi na siya ang maging kapitan del baryo. Ang inaalala daw niya ay baka hindi maging mabuting pinuno si Don Simeon. Baka abusuhin niya ang karapatan ng pagiging isang pinuno at maapektuhan ng buong baryo. Meron daw siyang ganoong kutob. Kaso ang sabi naman ni nanay, mukhang wala na silang magagawa. Sigurado namang hindi pipiliin ng tatay kong maprinsipyo sa buhay ang sariling kapakanan kesa sa maraming magbubukid sa baryo na umaasa sa kanya. Bago matapos ang 1 linggong palugit sa kanya ni Don Simeon, ay nagpatawag ng pulong si tatay sa mga magbubukid, pati na rin sa iba pa niyang nasasakupan. Pinaliwanag niya sa kanila ang mangyayari. Yun lang daw ang paraan para maisalba ang mga lupa at hindi sila mapaalis sa mga tahanan nila. Nalungkot ako sa eksena na yon kasi alam ko na mahal ng mga taga-baryo si tatay dahil sa maayos niyang pamamalakad sa baryo at mabuting pakikisama sa kanila. Pero tulad ng sinabi ni nanay kay tatay, wala na silang magagawa kundi tanggapin ang kondisyon ni Don Simeon. Tuwang-tuwa si Don Simeon dahil madali niyang nakuha ang posisyon ng tatay ko
bilang kapitan. Nagkaroon pa sila ng pirmahan. Wala nang botohan na naganap dahil katwiran ni Don Simeon ay malayo na raw sa bayan ng baryo. Liblib at tila pinabayaan na ng gobyerno. Kaya malaya silang gawin ang gusto nila. Pero tulad sa mga napapanood natin sa pelikula, ay niloko lang ni Don Simeon si tatay. Sa umpisa pa lang ay pinakita na agad niya ang kalupitan. Kumuha agad siya ng porsyento sa bawat aanihin ng mga magbubukid, mapagulay man, prutas at lalo na sa bigas. Hindi naman ganoon kalawak ang mga bukirin sa baryo, kaya kakarampot lang din ang kinikita ng mga magbubukid at magsasaka na mababawasan pa ng porsyento ng bagong kapitan. Ang mga hindi sumusunod sa iba pang mga patakaran ni Don Simeon ay pinarurusahan. Pero hindi lang yun ang naging kalbaryo nila. Dahil mula rin nang siya na ang pumwesto sa dating pwesto ni tatay, ay nagsimula nang mapasok ng mga aswang ang lugar namin. Biglang nagkaroon ng balitang may nabiktimang isang magbubukid ang aswang. Natagpuan na lang na walang buhay at wasak ang dibdib sa gitna ng bukid. May nakakita raw na aswang ang dumali. Nabahala si tatay nang ang balitang yon ay nasundan pa ng isa pang katulad din na balita. Nakikinig lang ako sa pag-uusap nila ni nanay. Sabi ni tatay, kailangan niyang kausapin ulit si Don Simeon dahil hindi na niya nagugustuhan ang mga nangyayari. Nag-aalala naman si nanay. Kung nagawa siyang lokohin ni Don Simeon sa simula pa lang daw ng pag-uusap nila, ay tiyak na paiikutin lang din siya sa ikalawa at baka nga hindi na siya kausapin o harapin man lang dahil nakuha na ang pwesto sa kanya. Lalo at meron pa siyang pinirmahan. Hindi na kumibo si tatay. Tumingala na lang siya sa buwan at tumitig doon. Hula ko, mas nag-aalala siya sa lumalalang kaso ng mga aswang sa baryo namin. Ako man syempre bata pa lang ako. Sa edad kong 14 ay takot na takot talaga ako sa mga aswang. Maski nga yung mga matatanda, takot din eh. Si nanay bago magdilim, chinecheck na agad yung mga pintuan namin. Pati na rin yung bintana. Tapos nilalagyan ng asin ang bawat sulok ng bahay namin. Nagsasabit din siya ng bawang. Parang naging design na nga ng bahay namin ang mga pangontra sa aswang. Sa takot ni nanay na mapagawi sa bahay namin ang mga gumagalang aswang. Sa kabila ng mga paalala ni nanay, nagtungo pa rin si tatay sa tanggapan ni Don Simeon. Sinama uli niya ako. Pinapasok naman kami. Parang inaasahan na nga ni Don Simeon na darating si tatay. Kasi sinabi niya agad pagbungad pa lang namin sa pintuan na kung magrereklamo si tatay tungkol sa pamamalakad niya ay wag na lang ituloy. Pero tumuloy pa rin si tatay. Nagpunta siya mismo sa harapan ng mesa at sinabi niyang hindi yun ang naging usapan nila. Tumayo si Don Simeon. Niligiran niya si tatay at sabi ay alam daw niya ang ginagawa niya at ginagawa niya ang mabuti para sa mga magbubukid. Kung may nabalitaan man daw si tatay na pinaparusahan, ang tawag daw doon ay pagdidisiplina na hindi nagawa ni tatay nung siya pa ang kapitan sa baryo. Tapos pinaaalis na niya kami. Bago naman kami makalabas ng pinto, may isa pang sinabi si tatay kay Don Simeon, ang tungkol sa paglaganap ng mga aswang. Nagsindi ng mamahalin niyang tabako si Don Simeon at sinabi niya na wala siyang kinalaman doon. Nag-alok si tatay ng tulong. Magsasagawa raw sila ng pagroronda. Tumanggi si Don Simeon. Huwag na raw mag-abala si tatay dahil may binubuo na siyang grupo na tutugis sa mga pasaway na aswang. Habang pauwi kami ni tatay ay sinabi niya sa akin na malakas ang kutob niya na may kinalaman si Don Simeon sa mga aswang. Hindi raw magkakalakas ng loob ang mga aswang kung walang nagpoprotekta sa kanila. Ewan ko kung bakit ganoon katalas ang pakiramdam ni tatay. Napapakamot na lang ako sa ulo kasi iniisip ko noon kung bakit naman pinoprotektahan ni Don Simeon ang mga aswang. Anong mapapala niya sa mga yun? Nakakatakot na nilalang ang mga yun na pwede ring pumatay sa kanya.
Mula noon ay hindi na mapalagay si Tatay Karding. Laging malalim ang iniisip niya. Sabi ni nanay sa akin, siguro raw ay nagsisisi na si tatay na nakipagkasundo siya kay Don Simeon. Pero kung hindi naman daw kasi ginawa ni tatay ay kawawa ang mga magbubukid na walang sariling lupa. Kasi naman ay sarili talaga namin ang lupa namin. Hindi nga lang malaki, pero sapat yung espasyo para makapagtanim kami ng sarili naming palay. At meron din kaming maliit na manukan. Isang hapon na makulimlim ay pinuntahan si tatay ng mga kaibigan niyang magbubukid. Sinabi nila yung hinaing nila tungkol sa nangyayaring pagbabago sa baryo. Nahihirapan na raw sila. Naiintindihan naman nila na ginawa ni tatay ang pagbaba sa tungkulin niya bilang kapitan dahil sa kanila. Pero nakiusap sila na pakiusapan ni tatay si Don Simeon na ibalik na lang ang dating sistema sa baryo. Napayuko si tatay at napapailing nang sabihin niya sa kanila na bago pa man nila hilingin ay nagawa na niya. Nagpunta na nga kami sa tanggapan ni Don Simeon pero wala ring nangyari. Binigyan naman niya ng pag-asa ang mga taga-baryo na mag-iisip siya ng paraan kung paano masusolusyonan ang problema nila kahit hindi na siya ang kapitan nila. Nung makaalis ang mga magbubukid, tinanong ni nanay si tatay kung ano ang plano niya. Ang sagot ni tatay ay wala pa siyang naiisip dahil kahit ang pagroronda ay hindi siya binigyan ng pahintulot na magbuo ng sariling grupo. Yun pa kayang may kinalaman sa pamamalakad sa bukid. Naglilipat ang tingin ko kina nanay at tatay. Pareho silang mukhang problemado. Kung may maitutulong lang sana ako noon. Kaso nga wala pa, kundi ang maging buntot lang ni tatay sa lahat ng mga ginagawa at pinupuntahan niya. Ako lang kasi yung lalaki sa aming magkakapatid. Ang dalawang kapatid ko na parehong babae ay sina Ate Karina na 16 years old at ang isa naman ay mas bata sa akin na si Carla, 8 years old naman. Sila naman ang buntot ng nanay namin. Nagpatuloy ang hindi magandang pamamalakad ni Don Simeon sa baryo, kasabay ng paglaganap ng mga aswang. May naisip si tatay pero sa akin pa lang niya sinabi. Maski kay nanay ayaw niyang sabihin dahil sigurado raw na pipigilan siya ni nanay kasi mag-aalala. Ang plano ni tatay ay bumuo ng sikretong grupo na tutugis sa mga aswang. Kasi kahit sinabi ni Don Simeon na bubuo siya ng grupo na tutugis sa mga aswang, wala naman kaming nakikita na grupong naglilibot para tumugis sa mga aswang. Wala namang nagro-ronda. Kaya ang naisip ni tatay ay gawin yun ng palihim. Kailangan lang daw niyang pumili ng mga kakilala niyang matatapang at alam niyang mapagkakatiwalaan na hindi magtatraidor sa bubuuin niyang grupo. Nung mismong kaarawan ko, nagpahanda si tatay kay nanay ng konting mapagsasaluhan. Pero sabi niya sa mga inimbitahang kalalakihan ay bawal daw muna ang mag-inuman. Kasi nga may importante silang pag-uusapan. Sinabay ni tatay ang pagpupulong nila sa kaarawan ko para walang makahalata na nagbubuo na sila ng plano. Kasi nga naman, natural lang sa isang handaan ang magtipon-tipon at magkwentuhan. Hindi sila mahahalata habang pasimple na nilang binubuo ang plano ni tatay. Ako naman ang naging lookout ni tatay kay nanay. Ako ang tagasabi kung papalapit nga si nanay sa mesa nila dahil ayaw nga niyang ipaalam sa kanya ang plano niya. Kaya nung makita kong papalapit na ang nanay ko, bitbit ang plato ng pansit ay hinarang ko na agad at sabi ko ako na ang maglalapag sa mesa nila tatay. Pumayag naman si nanay. Mahina lang ang boses nila tatay sa pag-uusap. Napansin ko nga na paminsan-minsan ay napapatingin si nanay sa kanila. Siguro nagtataka kung bakit hindi sila maingay magkwentuhan gaya ng dati. At nagtataka nga rin si nanay na hindi nagpainom si tatay na dati naman niyang ginagawa kapag may okasyon. Kahit sino ang mag-birthday sa amin. Katwiran ni tatay, iba na raw kasi ang panahon ngayon. Baka raw madali ng aswang ang bisita nila kung uuwi na nakainom. Mabuti na raw yung hindi lasing para makalaban ng patas.
Sinang-ayunan naman yon ni nanay dahil dati nga naman ay wala kaming aswang na pinangangambahan. Ako ang naging mensahero ni tatay sa mga kasama niya kapag oras na ng lihim nilang pagroronda. Wala kasi silang tsak na oras. Kailangan daw nilang magpabago-bago ng oras at ruta para kung sakali man na may mag-traitor sa grupo nila ay hindi kaagad sila mahuhuli. Hindi naman sila nabigo na makapatay ng aswang sa ilang gabi nilang pagroronda. Minsan sinasama ako ni tatay pero minsan hindi kapag masyado ng gabi silang nakakalabas. Isang beses kasama ako nila tatay. Hindi ko na matandaan kung anong oras na yun. Hindi nga dapat ako kasama nun. Nagising lang ako nung paalis na si tatay kaya humabol ako. Nagpunta kami sa pinakadulong bahagi ng baryo. Ang sabi kasi ay doon daw huling may namataan na aswang. Kaya yon ang balak nilang suyurin. Pinahawakan sa akin ni tatay yung buntot pagi. Siya naman ay ang itak niya. Sabi niya sa oras na makakita ako ng aswang o bigla akong atakihin ng aswang ay hampasin ko lang daw ng buntot pagi dahil takot sila sa bagay na yon. Tinandaan ko naman ang sinabi ni tatay. Hindi pa ako nakakakita noon ng aswang kasi nakadali sila nung hindi ako kasama kaya hindi ko nakita. Habang naglalakad kami, palinga-linga ako. Sa totoo lang hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko kasi sa pagkakaalam ko ay duwag talaga ako. Matatakotin kahit kalalaki kong tao. Pero may bahagi sa akin na parang na-excite naman ako na makakita at makapatay din ng aswang. Hindi ko alam kung nananabik talaga ako o gusto ko lang ng thrill. Maya-maya ay may sumigaw na kasama nila. Sabi, "Ayun! Ayun! Meron dun!" Sinabihan ako ni tatay na sumunod lang sa kanya at huwag hihiwalay. Sunod naman ako. Takbo ako kung saan tumatakbo si tatay. Kaso yung nakitang aswang nung kasamahan nila ay hindi na ulit nakita. Natakasan sila. Nang hinayang din ako kasi akala ko makakakita na ako ng totoong aswang. Nagpahinga muna kami sa tabi ng puno. Naupo kami ni tatay doon, pati ang iba sa kasamahan niya. Habang ang iba ay nagpatuloy pa sa paghahanap. Nakasandal ako noon sa puno nang mapansin ko na parang gumagalaw ang lupa sa di kalayuan sa kinauupuan namin. Pinagmasdan ko muna. Pinakatitigan ko pang mabuti. Nung masiguro kong gumagalaw nga, ay kinalabit ko si tatay. Nakikipag-usap siya sa kasama niya kaya hindi agad niya ako pinansin. Pero hindi ko tinigil ang pagkalabit dahil parang yung paggalaw ng lupa ay papunta sa kinauupuan namin. Nung malapit na ay napasigaw na ako at napatayo. Tsaka lang ako pinansin ni tatay. Tinuro ko yung gumagalaw na lupa. Hindi na nagdalawang isip pa si tatay. Naging mabilis ang pagkilos niya. Initak niya ang lupa. Tapos inagaw niya sa akin yung buntot pagi. At hinagupit yun bago pa man nakalabas ang kung anumang nandoon. Yung nasa ilalim ng lupa. Gumapang pabalik sa pinanggalingan niya. Nagkatinginan sina tatay at mga kasama niya. Tinanong ko si tatay kung ano yun. Ang sabi niya, yun daw ay isang uri ng aswang na kung tawagin ay abwak. Kung ganoon daw ay abwak pala ang umaatake sa baryo. Kaya nahihirapan silang hanapin dahil nakakapagtago sa ilalim ng lupa. At kaya rin mabilis mawala kapag nakakakita sila ay nakakalusot agad sa lupa. Siguro raw ay abwak din ng aswang na dumali sa mga magbubukid na nauna nang namatay dahil daw sa aswang. Hinimas ako ni tatay sa buhok ko. Mabuti na lang daw at nakita ko agad. Kung hindi ay baka nagulat na lang kami at nasa harapan na pala namin. Sinundan namin ang mga biyak sa lupa kung saan gumapang yung abwak. Mahaba ang linya na nakita namin at sa dulo ay doon na siguro lumabas yung aswang na abwak dahil nakita namin na hanggang doon na lang ang linya at sabog ang lupa na parang ang
may umahon. Luminga-linga pa kami sa paligid, kaso wala na. Nakaalis na siguro. Nanghihinayang naman ako dahil muntik na naman akong makakita ng aswang kung nagawa niyang makalabas sa lupa. Kaso hindi na nga dahil naunahan na siya ni tatay. Kung lumabas siya, malamang tagpas ang ulo niya kay tatay. Kahit ganoon ang nangyari ay masaya na rin ako. Sabi ni tatay, ihanda ko lang lagi ang sarili ko sa mga biglaang pag-atake. Kailangan daw ay laging mangibabaw sa akin ang tapang kaysa takot kung ayaw kong malapa ng aswang. Pero nung makauwi na kami at makita namin si nanay sa pintuan, mas nangibabaw sa akin ang takot dahil alam ko na pagagalitan kami ni nanay. Nakapamewang siya at nakatingin ng masama sa amin ni tatay habang papalapit kami sa kanya. Wala na kaming nagawa ni tatay. Huli na kami kaya nakayuko na lang kami habang naglilita niya si nanay. Kaya raw pala laging bumabangon si tatay sa gabi. Akala niya ay nagbabanyo lang. Yun pala ay nanghahunting na ng mga aswang. Hindi raw ba namin alam kung gaano kadelikado ang ginagawa namin? Delikado na baka mapatay din kami ng mga aswang tulad ng nangyari sa ilang magbubukid. At delikado rin daw kapag nakarating kay Don Simeon ang ginagawa naming lihim na pagroronda. Hindi na nakatiis si tatay. Nangatwiran na rin siya. Sabi niya kung hindi nila yun gagawin ng mga kasama niya, ay sino raw ang gagawa? Hahayaan na lang daw ba namin na unti-unting maubos ang mga tao sa baryo dahil sa mga aswang? Huwag daw kakalimutan ni nanay na ang pamumuno ni Don Simeon sa baryo ay sapilitan lang. Siya pa rin daw ang kinikilalang kapitan ng mga taga-baryo, kaya umaasa pa rin sila sa magagawa niya para sa kanila. Pinaalala naman ni nanay kay tatay na mayroon siyang pamilya na laging mag-aalala sa tuwing lalabas siya ng gabi para manghunting ng aswang at kasama pa raw talaga ako. Nilalagay daw ako ni tatay sa panganib. Dahil sa sinabi ni nanay ay ayaw na tuloy akong isama ni tatay nung sumunod na pagroronda nila. Kaya nalungkot ako. Sabi ni tatay, bantayan ko na lang daw si nanay at mga kapatid ko. May katigasan ang ulo ko nun. Kahit hindi na ako pinapayagan ni nanay at sinabihan na rin ako ng tatay ko ay tumakas pa rin ako para sumunod kay tatay. Nagulat pa si tatay nung makita ako sa likuran niya. Bakit daw ako sumunod? Tsak na malilintikan daw ako kay nanay. Pero hindi na niya ako mapabalik kasi medyo malayo na rin ang nalakad namin. Kaya sinama na lang niya ako. Pagdating sa kakahuyan ay naghiwa-hiwalay ulit sila ng mga kasama niya. Si tatay hindi na nagpasama dahil kasama naman daw niya ako. Bali kami na lang muna ang nagpartner nung gabing yon dahil kukunti lang ang sumama. Tahimik lang kaming naglakad. Bilin ni tatay na wag akong gagawa ng ingay. Maski mga pa ako ay wag kong masyadong itapak sa lupa. Dapat daw ay hindi ako pakaladkad maglakad nang sa gayon ay maiwasan na makalikha ng ingay na makakabugaw sa mga aswang. Okay lang daw na magkwentuhan kapag nagpapahinga kami. Nung bigla mula sa itaas namin ay may tumalon na malaking babae at lumapag sa lupa. Hindi ko eksaktong nakita kung saan siya nanggaling, pero wala naman siyang ibang panggagalingan kundi sa puno. Maliban kung nakakalipad siya na parang uwak gaya ng sabi ni tatay. Ang abwak daw kasi na babae ay may kakayahang magpalit ng anyo bilang uwak. Kung ang lalaking abwak daw ay sa lupa dumadaan, ang babaeng abwak naman ay sa himpapawid dumaraan. Napakapit ako ng mahigpit kay tatay dahil natakot ako sa itsura ng babae. Pabulong kong tinanong kay tatay kung sigurado ba siya na yun na ang abwak na babae. Hindi na ako nasagot ni tatay dahil nasa harapan na namin ang aswang. Nanlaki yung mga mata ko. Pati ulo ko pakiramdam ko ay unti-unting lumulobo. Parang yung lobo na hinihipan. Pero hindi gumagaan kundi bumibigat habang lumalaki.
Sabi ni tatay, ihanda ko ang sarili ko. Pero napaatras ako. Nilabanan ni tatay ng itakang aswang na babae, habang ako ay humuhugot pa ng lakas ng loob sa dibdib ko. Nung mapagawi sa akin ng aswang, ay hinawakan ko ng mahigpit yung buntot pagi at tulad ng bili ng tatay ko, ay malakas ko yung inihampas sa babae. Natamaan ko siya pero sa balikat lang. Dahil doon ay ako naman ang pinagbalingan niya. Aatakihin niya sana ako nang bigla siyang matigilan. Dahil pagharap niya sa akin ay nagkaroon si tatay ng pagkakataon na itakin siya sa likod. Pabagsak na sana siya sa lupa, kaso nakabalanse pa at nagawa pa niyang magpalit ng anyo sabay lipad. Para akong namalikmata. Kinusot-kusot ko pa yung mata ko habang sinusundan siya ng tanaw sa itaas. Binati ako ni tatay, sabay tapik sa balikat dahil nagawa ko raw masugatan ng babaeng abwak. Ako naman natutulala pa rin. Hindi ako makapaniwala na natupad na ang pangarap kong makaharap ng aswang at nasugatan ko pa talaga. Nung makasalubong naman namin ang mga kasamahan ni tatay, ay pinagmalaki niya ako sa kanila at binida ang nagawa ko. Isang patunay daw yon na kayang-kaya ko nang pumatay ng aswang sa mga susunod na engkwentro kasi palaban daw ako. Dahil sa mga papuri ni tatay at ng mga kasama namin, ay lumakas ang loob ko. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili at para bang pakiramdam ko gusto ko ulit magkaroon ng engkwentro sa aswang. Pero pinaalalahanan din ako ni tatay na kailangan daw ay alam ko rin kung kailan ako aatake at kailan dapat umatras sa laban. Nung malaman ni nanay ang nangyari, hindi niya alam kung anong magiging reaksyon niya. Pinapagalitan niya ako pero parang natutuwa rin naman siya sa nagawa ko. Pati sina Ate Karina at Carla natuwa rin sa akin. Big boy na raw talaga ako, sabi ng ate ko. Kaso yung sumunod na naging engkwentro namin sa mga aswang ay naging madugo. Nangyari yon malapit sa ilog. Bali nagtitipon-tipon pa lang doon para pag-usapan kung saan-saan kami pupwesto nang biglang sumalakay sa amin ang mga aswang. Mas marami naman kami kaysa sa kanila. Pero mas malalakas nga lang sila kaysa sa amin. Yung excitement ko na makaengkwentro uli ng aswang biglang bumaba mula sa dibdib hanggang sa talampakan yata nang mangibabaw sa akin ng takot. Paano ba naman ay sa harap ko mismo nasaksihan ng mga mata ko kung paano sinakmal ng isang aswang ang isa sa mga kasama namin. Kilabot na kilabot ako nung tumingin sa akin ang aswang na yun ay napatakbo ako sa ilog. Pero bigla akong natigilan nang maisip ko, paano kung ako yun o si tatay? Hindi ko ba tutulungan? Nag-sign of the cross ako at sabi ko, bahala na sa akin si Lord. Pumihit ako pabalik at sa pangalawang pagkakataon ay ginamit ko ang buntot pagi para awati ng aswang sa pagsakmal niya sa kasama namin. Naawat ko naman dahil nasaktan siya sa buntot pagi. Umatras siya at lumayo. Tapos inalalayan ko ang kasama namin na makaupo sa isang tabi. Nakita ko yung bunton ng mga malalaking dahon at palapa ng nyog. Pinagkukuha ko at tinabon sa kanya para hindi siya mapansin ng iba pang aswang. Tapos ay hinanap ko naman si tatay. Nakita ko nang damputin niya ang sibat na nabitawan ng kasama namin kanina at tinarak yun sa isang aswang. Hindi ako makapaniwala sa mga nasaksihan ko nung gabing yun. Rambulan talaga sa pagitan ng mga tao at mga aswang. Dahil hindi pa ako sanay kaya napatalong ko na lang ako sa isang sulok at tinakpan ko ang dalawang tenga ko. Hindi ko sila nakakayang tignan. At napapatindig din ang balahibo ko ang malalakas na ungol na nililikha ng mga aswang. Akala ko ay sapat na ang tapang ko. Pero hindi pa pala. Pakiramdam ko, taas baba ang level ng kumpiyansa ko sa sarili. Nilapitan ako ni tatay. Iniabot sa akin ang itak niya. Kaya dalawa na ang hawak ko. Ang itak at buntot pagi. Habang si tatay ay may hawak na sibat.
Huwag ko raw sayangin ang pagkakataon na makapatay ng aswang. Nanginginig pa rin ako sa takot nung makita kong may aatake kay tatay mula sa likuran. Kaya tinulak ko si tatay at tinuwid ko yung itak paharap sa aswang na aatake. Kaya sa halip na kay tatay ay sa itak ko siya lumagpak. Sa sobrang panginginig ko sa takot at pangangalog ng tuhod ko ay nabitawan ko ang itak na nakatarak pa rin sa kanya. Si tatay na ang humugot. Paghugot niya ay bumagsak sa lupa ang aswang. At ako naman ay talagang nanginginig pa rin sa takot. Duguan kami nang umuwi at pareho kaming walang imik ni tatay nang dumating sa bahay. Hindi naman galing sa katawan namin ang dugo, kundi sa mga aswang at mga kasamahan na rin namin na nasugatan. Ako awa ng Diyos, hindi naman nadali, pati si tatay. Sinalubong kami ni nanay. Takot na takot at puno ng pag-aalala sa itsura namin. Ginising niya si Ate Karina para tulungan siya na asikasuhin kami. Natataranta si nanay habang tinatanong kami kung anong nangyari. Hindi pa rin ako makapagsalita, kaya si tatay ang nagpaliwanag. Malungkot na binalita ni tatay na marami man kaming napatay na mga aswang, ay meron namang isa sa amin na namatay at isang nasugata ng malubha. Yung iba kalmot lang. Nasa po ni nanay ang ulo niya. Yan ang araw ba ang sinasabi niya? Delikado talaga ang ginagawa namin. At yan na raw mismo ang patunay. Hindi naman kinontra ni tatay ang sinabi ni nanay. Tumahimik siya na parang malalim ang iniisip. Kaya tinanong siya ni nanay kung ano yun. Sabi ni tatay, nagtataka siya kung bakit tila lalo pa raw dumarami ang mga aswang sa baryo. Parang masyadong naging kampante ang mga aswang sa lugar namin. Para bang ang ginagawa nilang pambibiktima ay may pahintulot. Sabi naman ni nanay, alam daw niya kung ano ang iniisip ni tatay, na baka si Don Simeon mismo ang nagbigay ng pahintulot sa mga aswang para pasukin ang baryo. Pero ano naman daw ang magiging motibo ni Don Simeon? Ipapaubos niya ang mga tao sa baryo? Gayong napapakinabangan niya sila sa bukid at iba pang gawain. Yan na nga rin daw ang palaisipan kay tatay, kung bakit parang gustong maubos ang mga tao sa baryo. Ang nangyaring engkwentro sa tabing ilog ay kumalat sa buong baryo, kaya nakarating kay Don Simeon. Hindi kasi nagawang itago nila tatay ang nangyari sa kasamahan namin na namatay, at pati yung mga bangkay ng mga aswang ay may natagpuan din doon. Dahil sa pangyayaring yon ay pinatawag ni Don Simeon si tatay, pati na rin ang mga kasama namin sa lihim na pagroronda. Galit na galit si Don Simeon. Sinabihan na raw niya si tatay na siya na ang bahalang bumuo ng grupong tutugis sa mga aswang. Katwiran naman ni tatay, hanggang kailan kami maghihintay sa grupong sinasabi niya? Gayong dumarami na ang nabibiktima ng mga aswang sa baryo. Hindi sinagot ni Don Simeon ang tanong ni tatay. Sa halip, sinabi niya rito na kapag hindi itinigil nila tatay ang ginagawa, ay siya mismo ang magpapakain sa kanila sa mga aswang. Dapat daw matutong sumunod si tatay kung ayaw niyang mas marami pa ang mapahamak. Tinawag din niyang hambog si tatay. Masyado raw nagmamarunong. Tapos ay pinaalala rin niya sa aming lahat na siya na ang kapitan sa baryo. Kaya dapat namin siyang sundin sa ayaw namin at sa gusto. Ang susuway ay ipapasundo na agad niya kay kamatayan. Takot ang mga kasamahan namin ni tatay nang umalis sa tanggapan ni Don Simeon. Habang naglalakad kami pa uwi, tinanong ko si tatay kung ano na ang gagawin namin. Sabi ni tatay, hindi raw siya mapipigilan ni Don Simeon, pero hindi na niya isasama ang mga magbubukid o kahit sino sa taga-baryo sa paghahunting niya sa mga aswang. Ibig sabihin ay gagawin niya yon ng mag-isa. Natakot ako sa bagong plano ni tatay. Sabi ko kailangan pa rin niya akong isama dahil makakatulong din ako sa kanya kahit papano. Pag-iisipan muna daw niya.
Sa burol ng kasama namin na nayari ng aswang, ay sinabi ni tatay sa kanila na hindi na muna nila itutuloy ang pagroronda. Hindi sinabi ni tatay sa kanila ang plano niya. May mga tumutol kay tatay dahil gusto pa rin nila na ituloy ang pagtugis sa mga aswang kahit na pinagbabawal ni Don Simeon. Pero meron din naman mga sumang-ayon kay tatay na wag na nga muna. Baka natakot na rin sila sa mga aswang at sa banta ng bagong kapitan. Nagpalipas muna si tatay ng ilang araw matapos ilibing ang kasama namin. Marami siyang ginagawang sibat na sa loob ng bahay namin niya ginagawa dahil ayaw niyang may makakita. Hindi ganun kahahaba pero pinapatulis niya ng maigi. Kahit anong pagtatalak ni nanay ay hindi pinapakinggan ni tatay. Desidido siya sa kagustuhan niyang maubos ang mga aswang sa baryo na nagdudulot ng malaking takot sa lahat maliban kay Don Simeon at sa mga tagasunod niya. Sabi ni nanay, mamamatay siya sa nerbiyos dahil sa ginagawa ng tatay ko. Pero sagot naman ni tatay, kailangan lang magtiwala ni nanay sa kanya para sa ikalulutas ng problema ng buong baryo dahil problema rin yun ng pamilya namin. Matapos ang mga paghahanda ni tatay, ay handa na uli siya na sumabak sa laban kontra sa mga aswang. Ayaw sana ni tatay na isama ako pero nagpumilit ako. Nung unang gabi na pagsabak naming dalawa, hindi namin inaasahan na meron pala kaming mga makakasabay. Isang grupo ng mga kalalakihan na tila nagsasagawa rin ng pagroronda. Nagtago kami ni tatay sa likod ng mga halaman para hindi kami makita. Pagdaan nila sa amin ay nakarinig kami ng pag-uusap na mga tauhan pala sila ni Don Simeon. Yun na siguro ang grupong sinasabi ng bagong kapitan na tutugis sa mga aswang. Kahit papano ay nabawasan ang pag-aalala sa mukha ni tatay. Sabi niya akala niya ay hindi talaga aaksyon si Don Simeon. Tinanong ko si tatay kung itutuloy pa ba namin ang panunugis sa gabing yun. Sabi niya oo, pero kailangan naming mag-iba ng ruta para hindi kami makita ng grupo ni Don Simeon. Maging ang mga taga-baryo, nakita rin nila ang bagong grupo ng mga nagroronda kaya nabuhayan sila ng loob. Akala nga talaga namin ay unti-unti nang mababalik ang katahimikan sa baryo. Pero sunod-sunod na gabing may natagpo ang patay ng mga kababaryo namin. 2 yata o 3. At lahat sila ay miyembro ng binuong grupo ni tatay noon na sumama sa lihim na pagroronda. Dahil doon ay nabahala si tatay. Parang iniisa-isa silang iligpit. Hindi niya maintindihan. Nagpasya siyang pumunta uli sa tanggapan ni Don Simeon para questionin ang nangyayari. Kasama uli niya ako. Pero hindi pa man kami nakakalapit masyado ay meron na kaming nakita na kakaiba. Kaya hindi muna kami tumuloy. Nagtago kami sa gilid ng pader ng tanggapan. Ang mga tauhan ni Don Simeon ay nagtitipon sa harapan ng tanggapan. Mukhang merong pagpupulong na magaganap. Naghintay kami ni tatay. Ang sinasabi ko naman na nakita naming kakaiba ay yung itsura ng mga tauhan ni Don Simeon sa pagkakataon na yon. Iba sa nakita naming grupo ng mga manunugis. Parang may mali. Yung mga kamay nila ay mas mahaba sa karaniwan. Abot na halos sa mga tuhod nila. Yung mga ulo nila malilikot ang galaw na parang walang buto sa leeg. Tapos yung mga mata nila puro luwa. Halos hindi nagkakalayo sa mga mukha nila. Parang magkakapatid o magkakamag-anak. Maya-maya ay pinapasok na sila sa loob ng tanggapan ni Don Simeon. Tinanong ko si tatay kung anong ibig sabihin nun at kung tutuloy pa ba kami. Sabi niya uuwi na kami. Mukhang alam na niya ang sagot sa mga gumugulo sa isip niya. Ang mga taong yon ay parang hindi mga ordinaryong tao. Mga aswang sila. At tama ang hinala niya. Nakakampi nila ang nakaupong kapitan. Sabi ni tatay, hindi na muna kami manunugis ng aswang. May kailangan daw siyang gawin.
Hindi sinabi sa akin ni tatay kung saan siya pupunta. Sila na ni nanay ang magkausap tungkol doon. Habang papaalis si tatay, ay inihatid lang siya ni nanay ng Tanaw. Tinanong ko si nanay tungkol sa napag-usapan nila ng tatay ko. Sabi niya, meron lang daw aalamin si tatay tungkol kay Don Simeon. Hindi naman sinabi ni nanay kung saan pupunta at sino ang kakausapin ni tatay para malaman ng tungkol kay Don Simeon. Basta hintayin ko na lang daw at wag daw akong gagawa ng kahit anong aksyon na hindi ipinag-utos sa akin ni tatay. Natakot kasi si nanay na baka mag-isa akong manghunting ng aswang. Siyempre hindi ko naman gagawin yun kasi kahit papano ay may takot pa rin ako. Lalo na at nakita ko ang mga kakaibang tao na yon sa tanggapan ni Don Simeon. Nasabi ni tatay ay mga aswang. Ibig sabihin ay may proteksyon talaga sila mula sa bagong kapitan. Pag uwi ni tatay mula sa pinuntahan niya ay nanlulumo siyang naupo. Tinabihan agad siya ni nanay at kinamusta ang lakad niya. Nakikinig lang ako sa usapan nila. Ayon kay tatay, tama naman na si Don Simeon ang kaisa-isang anak ng tunay na nagmamay-ari ng mga lupain sa baryo. Kaya't nasa kanya talaga ang karapatan sa mga lupain na yon na ginawa niyang dahilan para mapaalis si tatay sa pwesto at mapamunuan ang baryo. Pero bago yun ay may nangyari pala kay Don Simeon. Ang sabi ng kakilala ni tatay na dating katiwala sa bahay nila Don Simeon, nagpunta raw sa isang piyestahan ng buong pamilya. Nakipag-inuman si Don Simeon at nagyabang sa lugar na yon. Nagpaputok pa nga raw ng baril. Siguro may aswang na nagalit sa pag-uugali niya kaya niyanggaw siya. Hinaina ng pagkaing may laway ng aswang. Mula raw noon ay nagkulong na sa kwarto niya si Don Simeon. Walang kinakausap, maski ang ina at mga kamag-anak nila. Siguro ay may nangyayari na sa kanya na hindi maipaliwanag. Baka unti-unti nang tumatalab ang ginawang pangyayanggaw sa kanya ng isang aswang. Marami raw albularyo ang nilapitan ng pamilya para mapagaling si Don Simeon, pero walang nangyari. Hindi na nila siya mapagaling dahil malaki na raw ang ibon sa loob ng katawan ng Don. Hanggang isang araw ay nawala si Don Simeon. Matagal na hindi nagpakita sa angkan nila. Nung bumalik ay tila maayos na raw ang kalagayan. May mga kasama na ring mga tauhan. Isang beses ay narinig ng katiwala na may kausap si Don Simeon na tauhan niya. Ang narinig niya ay sinabi raw ni Don Simeon na kailangan niyang maihanap ng lugar ang mga aswang na magiging baluarte nila. Naalala nga niya ang San Martin kung saan may mga pag-aaring lupain ng yumao niyang ama. Yun daw ang pinangako ni Don Simeon sa mga aswang bilang bahagi ng pakikiisa at pakikipagkasundo niya sa mga yun. Bibigyan niya ng lupain pero magiging alipin sila ng Don. Naisip ni tatay, kaya pala parang inuunti-unti silang ubusin sa baryo ay para palitan ng mga aswang ang mga naninirahan doon. Tila niyakap na raw ng bagong kapitan ang pagiging aswang at gustong maghari-harian sa baryo namin. Sinang-ayunan naman yun ng dating katiwala. Mukhang ganoon na nga raw. Nakiusap daw ang kakilala ni tatay na huwag sasabihin kahit kanino na sa kanya galing ang impormasyon dahil ayaw daw niyang malagay sa panganib ang pamilya niya kapag binalikan sila ni Don Simeon. Nangako naman si tatay na hindi niya yun ipagsasabi. Tahimik siyang mag-iisip ng solusyon para mawakasan ang hindi magandang plano ni Don Simeon sa baryo namin. Biglang may naisip si tatay. Tinanong niya kung natatandaan pa ba ni nanay kung saan nakatira ang lolo niyang Santiguar. Yun lang daw kasi ang naiisip na paraan ni tatay para malabanan ang mga aswang na hindi nakakailanganin pang lumaban din ng mga taga-baryo. Kailangan ni tatay ng makakatulong na Santiguar.
yung may malawak na kaalaman sa pagsugpo sa mga aswang. At ang naaalala nga niya ay ang lolo ni nanay na si Lolo Sayong. Kwento ni nanay sa akin, isang mahusay na santigwarde ng tatay ni Lolo Sayong. Namumundok daw noon ng mag-ama para sa pagpapalakas pa ng kapangyarihan nila. Hindi raw biro ang mga naging karanasan ni Lolo Sayong laban sa mga aswang sa iba't ibang lugar. Kaya ang laki ng tiwala nila nanay at tatay sa kanya. Ang problema nga lang ay hindi sigurado si nanay kung nasa bundok pa rin nakatira ang lolo niya. At yung tinutukoy ni nanay na bundok ay malayo sa baryo namin. Kahit ganoon ay desidido pa rin si tatay na puntahan si Lolo Sayong para humingi ng tulong. Kung ipagpapatuloy lang daw kasi namin ang panunugis sa mga aswang ay imposible nang maubos namin sila. Dahil mukhang parami pa ng parami ang pumapasok ng mga aswang sa baryo namin. At kung hindi naman kami kikilos at maghahanap ng tulong sa labas, ay tiyak na mapapahamak kaming lahat sa baryo. Oo nga pala, sinubukan din ni tatay na lumapit noon sa mga kinauukulan sa bayan. Pero pinagtawanan lang siya. Hindi sila naniniwala sa mga aswang. Lalo at walang mapresentang matibay na ebidensya si tatay maliban sa mga kwento lang din ng mga taga-baryo. Bago umalis si tatay ay binilinan niya ako na bantayan ko si nanay at mga kapatid kong babae. Ako raw muna ang magiging padre de pamilya hanggat hindi pa siya dumarating. Pinaalala sa akin ni tatay ang mga ginawa niyang sibat. Gagamitin ko lang daw yun kapag may aswang na umatake sa amin sa loob ng bahay. Pero wag na wag raw akong lalabas para manugis. Hindi na yun kasama sa plano namin. Wala raw akong ibang gagawin kundi ang magbantay sa bahay at sa pamilya namin. May mga bilin din si tatay kina nanay at dalawa ko pang kapatid. Baka raw kasi abutin siya ng ilang araw sa paghahanap kay Lolo Sayong. Gustuhin ko mang sumama ay ayaw ni tatay. Mas kailangan daw ako nila nanay. Mabuti na lang nga at walang pasok sa eskwela nun. Kaya kahit nasa loob lang kami ng bahay ay walang problema. Unang gabi na wala si tatay, mahimbing na siguro ang tulog nila nanay nun. Pero ako hindi makatulog. Panay ang biling ko sa higaan. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung mga naging engkwentro namin sa mga aswang. Maya-maya ay may narinig akong mga kaluskos. Hindi muna ako bumangon. Nakiramdam ako. Pinakinggan kong mabuti kung saan nanggagaling yung mga kaluskos na naririnig ko. Sa loob ba ng bahay o sa labas? Nang makarinig ako ng ingay ng mga manok na parang nagkakagulo, napabalikwas ako ng bangon. Yung mga manok namin, dali-dali kong kinuha ang buntot pagi sa lagayan. Kumuha rin ako ng isang sibat sa mga ginawa ni tatay at dumakot ako ng asin sa banga namin. Angat yung mga paa ko na humakbang palapit sa bintana. Bala ko munang silipin kung anong nangyayari sa mga manok. Pagsilip ko sa siwang ng bintana ay napalunok ako sa nakita ko. May mga aswang na dumadali sa mga manok namin. Pero hindi ako nagpasyang lumabas. Kasi hindi lang isa ang aswang. Siguro nasa 3 o 4 sila. Paano ko sila lalabanan nang wala si tatay? Kung isa lang sana ay baka makaya ko pa. O baka kung binata na ako ay makaya ko sila. Pero sa patpatin kong katawan, ano yung laban ko sa 4 na aswang? Kaya sa halip na lumabas, ay dali-dali kong sinara ng maayos yung bintana. Bigla akong nakaisip ng paraan. Kinuha ko mismo ang banga namin na kinalalagyan ng asin. Binuhat ko sa tabi ng bintana at mula roon ay hinagisan ko sila ng asin. Tama nga ang matatanda. Dahil nang hagisan ko sila ng asin ay napaatras sila. At nung makita nila na tuloy pa rin ako sa paghahagis ay nag-uunahan na silang tumakbo palayo. Hindi ko na malayan na nagising na rin pala si nanay nun. Humawak din siya ng sibat nang malamang may mga aswang sa labas. Sabi ko,
wag muna siyang lalabas hanggat hindi namin nasisiguro na nakalayo na ang mga aswang. Nagpalipas pa kami ni nanay ng ilang saglit at nung makalabas na nga kami, gano'n na lang yung pagkadismaya namin, lalo na si nanay. Napaiyak talaga siya nang makita ang nangyari sa mga manok namin. Niluray-luray at kung hindi pa siguro ako naghagis ng asin, ay baka puro balahibo na lang ng manok ang natira sa amin. Pero kung meron man daw higit na malulungkot at magagalit sa mga nangyari sa mga manok, ay si tatay yun. Dahil mahal na mahal ni tatay ang mga alaga niya. Alam kong mga tauhan ni Don Simeon ang mga aswang na yon. Ang sabi ni nanay, hindi naman namin sila pwedeng kumprontahin sa ginawa nila dahil baka kami lang din ang mapahamak. Hindi na kami nakatulog ni nanay nung gabing yon. Pareho kaming nakaupo sa sala at pinag-uusapan ng nangyari. Kinagabihan ulit ay hindi pa rin nakakabalik si tatay. Si nanay naman ay nagro-rosaryo pati mga kapatid ko, habang ako ay nakatanaw sa bintana. Nang malingunan ko si nanay, ay pinasara niya sa akin ang bintana at sinabihan na makisama sa pagdarasal nila. Paluhod pa lang ako sa harap ng altar sa tabi nila nang marinig namin ang mga nagro-ronda, yung mga tauhan ni Don Simeon. Alam kong hindi sila nagro-ronda para maging ligtas ang mga tao sa mga aswang, kundi para maging ligtas ang mga aswang sa mga taong nanunugis sa kanila. Baliktad pero yun talaga ang naging sitwasyon namin noon. Sisilip sana ako sa bintana pero pinigilan ako ni nanay. Huwag na raw. Ikatlong araw nang dumating si tatay sa bahay. Kasama na niya si Lolo Sayong. Natuwa ako at nagkaroon ng pag-asa. Pinagmano agad ako ni nanay. Pagmano ko, napansin ko na parang malagkit ang kamay ni Lolo Sayong. Parang may langis ng nyog. Sabi ni Lolo, sinadya raw niyang magpahid ng langis ng nyog na merong orasyon niya dahil ayaw niyang maamoy siya ng mga aswang kapag pumasok siya sa baryo namin na halos naging baryo na ng mga aswang ayon daw sa kwento ni tatay. Matalas daw kasi ang pang-amoy ng mga aswang. Alam nila kung ang kaharap nila ay isang kalaban o hindi. Natutukoy nila sa pamamagitan ng pang-amoy nila. Naisip ko na napakagaling pala ng mga aswang kasi bukod sa malalakas sila at maliliksing kumilos, meron din silang matalas na pang-amoy. Ang hindi lang talaga maganda sa kanila ay kumakain sila ng tao. Pero kung ang mga katangian nilang yon ay gagamitin nila sa kabutihan, siguradong malaking tulong sila sa mga tao. Pinakain muna ni nanay si Lolo Sayong nang niluto niyang nilagang saging. Kwento ni tatay, mabuti na lang daw at doon pa rin pala nakatira si Lolo Sayong sa bundok na sinabi ni nanay. Muntik na nga raw siyang hindi matandaan ni Lolo kung hindi lang niya pinaalala si nanay. Nasa 80 na kasi ang lolo ni nanay nung panahon na yon, pero napakalakas pa naman. Minsan lang talaga ay nakakalimot siya sa mga kakilala niya. Ang hindi lang niya nakakalimutan ay ang mga bagay na nakasanayan na niya, tulad ng pagiging isang santigwar. Habang tuloy sila sa pag-uusap ay napansin ni tatay na parang balisa si nanay. Kaya tinanong niya kung anong nangyayari. Bakit parang may gustong sabihin si nanay? Dahil hindi masabi ni nanay kaya ako na ang nagsabi kay tatay. Hindi siguro niya napansin pagdating na wala na ang mga alagang manok sa bandang gilid ng bakuran namin. Sinabi ko ang buong nangyari. Nagmamadaling tumakbo si tatay papunta sa pwesto ng mga manok. Gano'n na lang ang panlulumo niya nang makitang wala na nga ang mga manok doon. Tahimik lang na iniyakan ni tatay ang nangyari sa mga manok niya. Ramdam na ramdam ko yung bigat ng kalooban ni tatay kahit wala siyang sinabi na kahit ano tungkol doon. Nilapitan ni Lolo Sayong si tatay at tinapik sa balikat. Ani Lolo, ang pamemerwisyo ng mga aswang sa mga alaga naming manok ay isang paraan din ng pagbibigay ng babala sa may-ari ng hayop. Maaaring
isa raw banta si tatay para kay Don Simeon. Pero wag daw mag-alala si tatay dahil alam na alam daw ni Lolo Sayong ang mga kalakasan at gayon din ang kahinaan ng mga aswang. Kaya maigaganti na nila ang mga manok sa lalong madaling panahon. Tumayo si tatay at pumasok na sila sa loob. Susunod na rin sana ako nung may nakita akong isang lalaki na hindi ko kilala na nakatingin sa amin. Nakatayo siya sa punong hindi kalayuan sa bakuran namin. Binulong ko kay tatay pero paglabas niya ay wala na yung lalaki. Siguro sugo yun ni Don Simeon para magmanman kay tatay. Baka ire-report na agad sa amo niya na nakabalik na si tatay at sasabihin din ang reaksyon ni tatay sa pagkawala ng mga manok niya. Hula ko lang naman po yun kasi nahiwagaan ako sa lalaking yun na parang nagmamatsyag kung makatingin sa amin. Sa loob ng bahay ay pinag-usapan nila tatay at Lolo Sayong ang gagawin. Ako naman ay inutusan ni tatay na magmanman sa paligid. Baka kasi may aswang na sa tabi-tabi na nakikinig sa usapan nila. Kailangan daw na maging lihim lang ang mga pag-uusapan pa nila at pagpaplanuhan nang sa gayon ay walang makasira sa mga dapat nilang gawin para masugpo ang mga aswang. Palinga-linga ako sa labas. Ginagaya ko yung mga aswang. Sinusubukan ko lang na talasan din ang pandinig ko at pakiramdam gaya nila. Pero sa mga oras na yun ay wala na akong nakita. Mga kakilala kong taga-baryo ang nakikita kong dumadaan sa tapat ng bahay namin. Sa loob ng silid nila nanay at tatay, sinarahan ni Lolo Sayong ng orasyon ng buong dingding. Kailangan daw niya yung gawin nang sa gayon ay walang makatiktik sa gagawin nila roon. Pati yung mga pag-uusap nila ay sa silid na lang na yun nila gagawin. Para nga sa mga aswang na umaaligid sa amin na para bang binabantayan talaga kami. May ginawang pana si Lolo Sayong at tatay. Ang bala raw ng pana ay magsisilbing lason sa mga aswang na kapag tinamaan sila ay parang virus na mabilis nakakalat sa katawan nila. Mahihirapan silang huminga hanggang sa mawalan sila ng buhay. Ang bala kasi ng pana ay gawa mismo ni Lolo Sayong. May recipe yun na siya lang ang nakakaalam. Kahit kina nanay at tatay ay hindi niya sinabi. May mga sikreto raw talaga ang Santiguar na hindi maaaring sabihin kahit na kanino. Kaya hindi talaga namin nalaman kung ano yung nakahalo sa pamana ni Lolo Sayong na pamatay sa aswang. Dahil sa delikadong plano nila, naisip ni tatay na baka kailangan muna raw kaming dalhin sa ibang lugar para manatili kaming ligtas. May kaibigan si nanay sa kabilang bayan na pwede naming tuluyan pansamantala habang sina tatay at Lolo Sayong ay inaayos ang problema sa baryo. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko kay tatay, makakatulong naman ako sa kanila. Hindi ako magiging pabigat. Ayaw pa rin pumayag ni tatay pero kinampihan ako ni Lolo Sayong. Lalaki naman daw ako at kahit mura pa ang edad ko ay kailangan ko rin daw matutunan agad ang mga nalalaman nila para raw maaga kong malaman ang mga tamang diskarte sa pakikipaglaban. Dahil sa pangungumbinsi ni Lolo Sayong ay pumayag na rin si tatay. Alam ko naman na malaki ang tiwala sa akin ni Tatay Karding pero malaki rin ang pag-aalala niya na mapahamak ako. Kaya siguro nagdadalawang isip siya na madamay ako. Sabi ko naman sa kanya magiging maingat ako at magiging masunurin sa mga sasabihin nila ni Lolo Sayong. Napahanga ako nang ilabas ni Lolo Sayong ang isang espada. Sabi niya binana pa raw niya yun sa tatay niyang Santiguar. Gawa ang espada sa pinagsama-samang balat ng mga hayop na pinatalas. Mabilis daw yun na makapatay ng aswang o kahit ng mga iba pang elemento gaya ng tikbalang at kapre. Marami na raw pinagdaanan ng espadang yon. Nakapatay na rin daw yon ng kambal na tiktik, balbal at pati na rin gabunan na isang malakas na uri ng aswang. At kahit engkanto ay
takot sa espadang yon. Kaya ilag sa kanya ang mga engkanto sa gubat at bundok na tinitirhan niya. Bigla tuloy akong naging interesado sa pagiging santigwar dahil sa kaastigan ng espadang yon. Nakita ni Lolo Sayong ang interes ko sa espada kaya pinahawakan niya sa akin. Nang mahawakan ko, pakiramdam ko noon superhero ako. Ibang klase talaga yung dating. Kung pwede nga lang na maipakita rin sa inyo ang itsura ng espadang yon. Kinabukasan, naghanda na sila nanay sa pag-alis. Para hindi mahalata ay mauuna silang dalawa ni Carla na lumabas. Ang kapatid kong bunso na 8 years old. Susunod ay ihahatid naman ni tatay si Ate Karina. May iiwan kami ni Lolo Sayong sa bahay at hihintayin ang pagbabalik ni tatay. Konti lang pati ang dala nilang mga damit. Sapat para sa ilang araw lang. Bago umalis ay kinausap ako ni nanay. Ingatan ko raw mabuti ang sarili ko at hanggat maaari ay huwag akong hihiwalay kina tatay at lolo. Sabi ko kay nanay, wala siyang dapat ipag-alala dahil mahusay pumatay ng aswang si tatay at si lolo naman ay mahusay din na santigwar. Kaya hindi ako mapapahamak. Lalo pa kako at may sarili rin akong husay. Nung makalabas na sa bahay sila nanay ay nagpalipas lang si tatay ng ilang minuto at sumunod na rin sila ni Ate Karina. Kami naman ni lolo nang maiwan ay nagkwentuhan muna tungkol sa mga naging karanasan ni lolo. Kulang daw ang buong maghapon at magdamag kung ikukwento niya lahat sa akin ang mga pinagdaanan niya bilang isang santigwar. Kaya pipiliin na lang niya ang mga ikukwento sa akin. Yung mga karanasan na lang niya na nalagay talaga sa bingit ng kamatayan ng buhay niya. Nasa kasarapan kami ng kwentuhan ni Lolo Sayong nung biglang bumukas ang pinto namin. Sina tatay, Ate Karina, nanay at Carla. Bumalik sila. Nagtaka ako kung bakit sila bumalik. Sinara agad ni tatay ang pinto, pati bintana namin. Tinanong ni Lolo Sayong kung anong nangyari. Sabi ni tatay, wala na raw pinapayagang lumabas ng baryo. Hinaharang ng mga tauhan ni Don Simeon. Nagpunta na sila sa tanggapan pero hindi sila hinarap. Mukhang may masamang binabalak ang bagong kapitan. Ang nasa isip ni tatay, baka ipapakain na kaming lahat sa mga aswang sa gabing yun. Nang sa gayon ay maisakatuparan nila ang plano na maging baluarte o baryo ng mga aswang ang lugar namin na pinamumunuan ng isa ring aswang na si Don Simeon. Gusto nilang angkinin ang baryo. Ani Lolo Sayong, kung ganun daw ay kailangan naming magsipaghanda. Dahil kung hindi siya nagkakamali ay pagsapit ng hating gabi tsaka sila sasalakayin para lipulin. Sabi ni nanay, baka raw kailangan din na mabigyang babala ang mga taga-baryo para makapaghanda rin sila. Wala kasing sinasabi sa ginawang harang. Ang tanging sinasabi lang ng mga bantay ay utos ng kapitan na wala munang lalabas ng baryo sa araw na yon. Kung may mga aasikasuhin sa labas ay dapat na ipagpabukas na lang. Pero hindi naniniwala sina tatay doon dahil tsak na hindi na nila paaabuti ng bukas ang mga tao sa baryo. Malamang aatakihin na nila sa gabi. Nagdikdik ng mga bawang si nanay. Buti na lang at marami pa kaming bawang. Ang mga bintana, pasimano, dingding, pintuan ay kinalatan namin ng asin, pati bubungan. Binigyan ni tatay ng patalim ang mga kapatid ko para meron din silang proteksyon sakaling magkagipitan. Kami ni tatay habang maliwanag pa ay palihim naming iniisa-isa ang mga bahay-bahay para makapaghanda sila sa posibleng mangyari mamayang gabi. Kapag may nakikita kaming hindi namin kilala, nasa isip agad namin ni tatay na kampon yun ni Don Simeon. Isang aswang din, kaya nagtatago agad kami. Sinikap ni tatay na maikot namin ang buong baryo. Kahit parang nakikipagpatintero kami sa mga tauhan ng kapitan na nung mga oras na yun ay
naglilibot-libot din. Siguro chinecheck kung nasa ayos ang lahat, kung umaayo ng lahat sa plano nila. Nakakatakot isipin na kaming mga nasa loob ng baryo ay magiging pagkain na lang ng mga aswang na gustong sumakop sa amin. Palibhasa ay sobrang liblib na ng lugar namin na para na kaming nakahiwalay sa Pilipinas o sa mundo. Kaya ang lakas ng loob ng mga aswang na yon. Nung matapos na kami ni tatay sa misyon naming masabihan ng mga taga-baryo, ay umuwi na kami at naghanda para sa susunod naming hakbang. Panay ang tingin ni nanay sa orasan. Napakabilis kasi ng oras. Kita ko sa mukha ng mga kapatid ko yung takot din nila na sumapit na ang gabi. Pero sabi naman ni Lolo Sayong ay kailangan lang naming kumalma. Dahil kapag naunahan kami ng takot ay lumalaki ang posibilidad na malagay kami sa kapahamakan. Kaya dapat ay mas mangibabaw sa amin ang tapang at talas ng isipan. Maaga kaming naghapunan nun. Tapos ay sama-sama kaming nagrosaryo. Matapos yun ay nagpasya sina tatay at Lolo Sayong na umpisahan na namin ang misyon habang maaga pa ang gabi para masira na agad namin ang plano nila. Bago kami lumabas ng bahay ay binigyan ni Lolo Sayong ng proteksyon sila nanay at mga kapatid ko. Mga korteng triangulo yon na parang rebentador kung titignan. Pero hindi siya paputok ha. Ganun lang ang korte at kulay. Sabi ni Lolo Sayong, kapag nilapitan sila nanay ng aswang, ay hugutin nila ang tali at lalabas ang amoy na makakapagtaboy sa mga aswang. Para silang mga ipis o lamok na itataboy ng amoy na yon. Masakit daw kasi sa ilong nila. Kami naman bago umalis ng bahay ay pinagpahid ni Lolo Sayong ng langis sa katawan. Pangligaw amoy daw yon sa mga aswang sa paligid para kapag nagtago kami ay hindi kami maaamoy maliban kung makikita kami. Tsaka kami makikipagsabayan sa laban. Nung lumabas na kami nila tatay, mahigpit ang hawak ko sa buntot pagi pero nakatago yun sa maluwag na damit ko. Bali ang plano namin nun ay ang patayin ang kapitan. Kapag napatay na siya ng santiguar ay madali na raw ang mga alipores niya. Pero syempre bago kami makarating sa kanya ay tiyak na marami muna kaming dadaan ng mga aswang. Gusto ni Lolo Sayong na mapatay siya bago pa sumapit ang hating gabi o bago maisagawa ang plano nilang pag-atake sa mga taga-baryo. Nung nagpaplano pa lang sina tatay at Lolo Sayong at nakikiplano ako, ang tapang-tapang ko. Para bang pakiramdam ko kasing edad lang nila ako na kaya ko nang pumatay ng maraming aswang. Pero nung nandoon na nga kami sa labas at binabaybay namin ang madilim na kalsada, parang bigla akong ginapangan ng takot. Ang hirap paglabanan. Naalala ko yung engkwentro namin sa mga aswang malapit doon sa ilog. Kung paano sinakmal ng aswang yung kasama namin sa panunugis at kung paano rin muntik ng masakmal si tatay. Pag naiisip ko ang mga yon ay bigla akong kinakabahan na baka mas malala pa ron ang maranasan namin. Wala pa akong natatanaw na kalaban pero si Lolo Sayong pumorma na agad at meron na agad siyang inasinta kahit na nasa malayo pa lang. Grabe, ang linaw ng mga mata ni Lolo Sayong. Kahit madilim, kita niya agad ang aswang na paparating. Meron din siyang pinana na nasa puno. Nagulat na lang ako. Biglang bumagsak sa harapan namin. Para talaga kaming nasa loob ng pelikula. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nakipagpatintero na naman sa mga nakakasalubong naming mga aswang. Kapag hindi na talaga kami makakaiwas, ay lumalaban na kami. Pero sa totoo lang po, ang mga tinutukoy naming mga aswang na nakakasalubong namin ay mga anyong tao naman. Hindi yung anyong aswang na halimaw. Kumbaga ina-assume na rin kasi naming aswang ang lahat ng mga tauhan
ni Don Simeon. Basta hindi namin kilala na taga-baryo ay aswang na ang tingin namin kahit nakaanyong tao pa. Nagtataka nga kami nung gabing yon wala pa kaming nakita na anyong aswang talaga. Pero sabi ni Lolo Sayong kahit nasa anyong tao sila ay alam na niya ang mga kilos nila. Amoy na amoy din niya ang pagiging aswang nila. Nakarating naman kami sa tanggapan. Nagtaka kami kasi parang walang tao roon. Wala nang kaaswangan. Sabi ni tatay baka raw nalaman na ang ginagawa namin at napaghandaan na kami. Kaya naging alisto si tatay. Nagpalinga-linga siya habang nakatutok ang itak niya sa posibleng pagsulpot ng kalaban. Si Lolo Sayong kalmado lang. Kabaliktaran ni tatay na nataranta sa katahimikan ng paligid. Saglit na nag-isip si Lolo Sayong. Maya-maya sabi niya mukhang iba ang magaganap ngayong gabi. Parang meron pang iba na higit sa inaasahan namin. Tinanong ni Lolo kung anong petsa. Nang malaman niyang Biyernes 13 ay tumingala siya sa buwan. Sabi niya may kutob siya na may pagtitipong magaganap sa loob ng baryo para sa isang mahalagang ritual. Mas makabubuti raw yun kung hindi pa ang gabing yun ang gabi ng pag-atake nila sa mga tao. Dahil meron silang idaraos na ritual na mahalaga sa pagiging aswang nila. Ibig sabihin, may oras pa kami para naman sa plano namin. Tamang-tama raw kung nasa isang pagtitipo ng mga aswang dahil magagapi namin sila sa isang lugar lang. Tinanong ni tatay kung kakailanganin pa ba namin ang tulong ng mga magbubukid. Pwede naman daw. Ang inaalala lang ni Lolo ay baka may mapahamak lang sa kanila. Kaya naman daw niyang labanan ng sabay-sabay ang mga aswang. Si tatay naman ang nag-alala dahil matanda na rin si Lolo. Kung marami ang aatake sa kanya, baka mapagod na siya dahil matagal-tagal na rin mula nang lumaban siya sa maramihan. Pero hindi pinansin ni Lolo ang pag-aalala ni tatay. Mukhang alam na alam niya ang ginagawa niya. Naisip ko, kaya pala mukhang iisa ang direksyong tinutungo ng mga nakakasalubong namin kanina. Meron pala silang pagtitipon. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Umalis na kami sa tanggapan at hinanap agad kung saan nangagtipon sina Don Simeon. Ang ginawa namin ay sinundan namin yung dalawang lalaki kung saan sila papunta. Dinala kami sa pagsunod namin sa kanya sa loob ng gubat. Yung gubat na yon ay hindi naman kalakihan, pero may bahagi ng gubat na masalimuot talaga na akala mo ay pumapasok ka sa loob ng kuweba. Pero hindi naman talaga kuweba. Natatabunan lang kasi ng mga malalagong halaman at mga baging na nagsisilbing dingding at bubungan. Nakaporma na sina tatay at Lolo Sayong habang si Don Simeon na nasa unahan ay nakatingala sa buwan. Ganon din yung mga aswang na nakapalibot sa kanya. Pero linawin ko lang po na lahat sila ay nasa anyong tao. Kung hindi ka albularyo o santigwar ay hindi mo iisipin na mga aswang sila. Makalipas ang ilang saglit na pagtingala ay naghanda na si Don Simeon para sa ritual nila na hindi ko naiintindihan nung panahon na yon. Basta nakita ko lang na sinasawsaw niya ang kamay niya sa palangganang may tubig. Pero sabi ni Lolo Sayong, hindi raw yun basta tubig. Tapos tinaas niya sa buwan na parang meron siyang hinihiling. Bumuka ang bibig niya. May sinasabi siya na siya lang ang nakakarinig. Hindi na hinintay pa ni Lolo Sayong na matapos ang ginagawang ritual ni Don Simeon. Ang mga aswang na nakapwesto sa dulo ay isa-isa niyang pinatumba. Nabigla si Don Simeon. Sabay-sabay silang naglingunan sa amin. Wala na akong pagkakataon na umatras kaya hinanda ko na ang sarili ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang buntot pagi. Nanatili akong nakatayo sa kinatatayuan ko habang sina Lolo Sayong at tatay ay sumugod na. Alam niyo ba kung bakit naistatwa ako?
papaano yung mga anyong tao kanina ay mabilis na nagsipalitan ng anyo nang makita nila ang santigwar. Natakot ako sa mga itsura nila, tulad sa nakita ko sa engkwentro namin sa ilog. Mga nakakatakot na nilalang talaga. Tulad din ng mga nakita namin sa harap ng tanggapan ni Don Simeon. Puro ganun sila. Narinig kong sinabi ni Don Simeon na bakit daw yun ginagawa ni tatay. Dapat daw magpasalamat si tatay dahil ang mahinang baryo namin ay magiging isang malakas na baryo sa oras na ang lahat ng nakatira doon ay maging katulad nila. Ibig sabihin, ang balak pala nila ay ang gawin kaming lahat, na gawin kaming mga aswang lahat para ang baryo ay maging komunidad ng mga aswang. Doon daw namin bubuuin ang isang matatag na komunidad na walang makakatibag kahit pa ang pinakamagaling na santigwar. Pero tinawanan lang yon ni Lolo Sayong. Hindi na niya pinagbigyan pa na makapagsalita si Don Simeon dahil sa husay nila tatay at lolo na makipaglaban. Ako parang naging pang-display na lang. Ni walang isa mang aswang ang nakaabot sa pwesto ko dahil bago pa man makarating sa akin ay nahaharang na nilang dalawa. Ang hindi ko talaga makakalimutan sa pangyayaring yon ay nang tagpasin ni Lolo Sayong ang ulo ni Don Simeon. Nung masaksihan yon ng mga aliporis niyang aswang ay kita sa mga ekspresyon ng mukha nila ang takot, kaya mabilis silang nagpulasan. Kanya-kanya ng pagtakas na karamihan ay mabilis nang sumuot sa ilalim ng lupa, kaya ang kinatatayuan ko ay umuga. Natumba talaga ako dahil nga may dumaan doon na mga abwak. Agad naman akong tumayo nang matumba ako dahil natakot akong baka bigla na lang may humila sa akin pailalim sa lupa. Mahigpit pa rin ang hawak ko sa buntot pagi at nangangatog pa rin ako sa takot. Kahit alam kong nagwagi na kami sa laban, sina tatay at lolo lang pala dahil wala naman akong naitulong. Ang ganda na sana ng simula ko sa kwento, pero sa huli ay naging extra lang ako dahil sa sobrang lupit ni Lolo Sayong at ni tatay. Nagbunyi ang mga taga-baryo nang malaman nila ang nangyari. Para silang nabunutan ng tinik. Pati ako, hinangaan nila. Kahit ang ginawa ko lang naman doon ay tumayo, hawak ang buntot pagi. Sina tatay at Lolo Sayong lang talaga ang hindi matatawaran ng husay. Matapos ang pangyayaring yun, ay nakabalik na rin sa dati niyang pwesto bilang kapitan ng baryo ang tatay ko. At naibalik na rin ang kapayapaan sa lugar namin. Si Lolo Sayong gusto pa sanang bumalik sa bundok na tirahan niya kung saan siya sinundo ni tatay. Pero pinigilan siya nila nanay at tatay at pinakiusapan na manatili na lang siya sa amin para may kasama naman siya. Hindi naman sila nahirapang kumbinsihin si Lolo dahil maganda ang lugar namin. Parang isang tagong paraiso. Sa pagkakaalam ko, nilakad ni tatay ang tungkol sa lupa. Nakipag-usap yata siya sa mga natitirang kamag-anak ni Don Simeon. Hindi ko na nga lang alam kung ano ang napagkasunduan nila tungkol doon. Basta ang alam ko ay parang may binayaran lang ng konti ang mga magbubukid. Hindi ko na kasi inusisa yon kay tatay dahil bagets pa naman ako nun. Ang nangyaring lagim sa baryo namin ay nanatili lang din sa loob ng baryo. Ayaw ni tatay na dalhin pa yon sa labas dahil baka wala lang din daw maniwala tulad nung nangyari nung una siyang humingi ng tulong sa labas. Ang importante daw ay naibalik sa ayos ang lahat.